Thank you for joining us, Senator Erwin Tulfo. Magandang gabi po sa inyo. Good evening, Senator. Hi, Miss Maricel, hi, Sir Jovi, and Miss Chiki. Good evening. Opo. Nako, Senator, pakikwentuhan nga po kami anong nangyari nung nakausap po kayo ni Senate President. Right away, napa-oo ba kayo? Kayo daw muna taya. Actually, ang nangyari kasi dyan, I was so confident na a few days ago, nakita ko pa sa mga newspaper, yung sila Senator Risa, Senator Pia, my brother, and then si Sen JV, and then Sir Kikos. Sabi ko, okay. Sabi ko, walang problema. No problem. Sabi ko, I can work with all of them. Then suddenly, I read na naman yesterday na all of them said no yata. So sila like, oo. Sabi ko, hindi ko pa rin pinansin dahil marami pa naman. There's a lot of us in the majority who can handle that. And then, kagabi, Senator Soto called me up and then kung nasagot, I was in a meeting. And then, so I called him up this morning. And then I said, yes, sabi ko, SP, what's that? Sabi niya gano'n, pwede ka ba mag-acting? Sabi niya, while we continue to look for a replacement for Senator Ping. Sabi ko, sige po. Sabi ko, if that's the case, sabi ko, no problem. Sabi ko, provided na you'll keep on looking. Sabi naman niya, sige, sabi niya, para lang, mga tao kasi parang and they're not happy. Parang tignan nila na bakit walang chairman ngayon, so parang walang direksyon. So I said yes. Pero syempre, Senator, napakabigat ng tungkulin kahit acting sa Blue Ribbon, especially now na lahat po ng mata nakatutok po dyan sa komite dahil po doon sa issue on flood control projects. We all know na meron po siyang indefinite na suspension, pero ano po ba yung plano natin dito? What are the chances na i-resume siya anytime soon? Well, we're looking at probably this October we'll have another hearing, pero mag-uusap muna ang Senate leadership, yung mga majority, ang direction nito kasi nandiyan na yung ICI. And that's what I have told them even before Senator Ping resigned, and that was already the plan na lahat ng mga for prosecution, mga names ng mga tao involved there, be it if they are contractors, if they are lawmakers, we just pass it to the ICI para hindi na magdoble yung trabaho. Kasi kung makikialam na naman kami, meron pang DOJ, di ba? DOJ is also investigating. So, ang plano namin, we just give it to ICI. Ngayon kami will continue to legislate. Paano ba maiwasan yung mga insertions na yan, yung mga unprogram na yan, what were we going to do para hindi na maulit ito. Ngayon, kung may mga mabanggit pa ng mga lawmakers, then we'll discuss it to the ICI, di ba? Pero sa next hearing, well, definitely, narinig naman natin na Senator Ping already, susundan ko lang yun na the committee will be inviting us former Speaker Romualdez in Saldico and other lawmakers in Congress. Pero alam mo naman, Jovi, meron tayong parliamentary courtesy, di ba? Yeah. Ngayon, kung sasabihin na kalimutan na muna natin, then we have to start now, siguro. Kalimutan mo natin, sige. Apply mo na natin yung parliamentary courtesy, then we'll invite everybody here na nasangkot, di ba? Yun nga lang problema. Paano yun? Habang may parliamentary courtesy, hanggang imbita ka na lang, hindi mo pwede isabpina, di ba? Hindi mo issue ng warrant of arrest, except si Saldico na who already resigned. So talagang covered na siya nito ngayon. Pero paano yung mga lawmakers na still active sa Congress or sa Senate? Paano mo imbestigahan? You can only invite. Pero pag tinanggihan ka, hindi mo naman sila masasabpina. So yun ang pagkaintindi ko dyan. Paano natin sabihin na unless kung wag na nating i-observe itong parliamentary courtesy na ito, umpisahan na natin sa investigasyon na ito na from now on hanggang sa mga susunod na panahon, wala ng parliamentary courtesy para maimbitahan natin yung mga sa Congress.
Yes, Senator si Chicky Verhelto. Balikan ko lang yung yung hearings on the Senate Blue Ribbon Committee. Kasi naalala ko nga, sabi nyo nga po dati na dapat itigil na itong sa flood control, no? Specifically kasi nandiyan na nga po yung ICI. So I assume you still have the same stand, and since in aid of legislation po ang sinasabi nyo dapat gawin, meron na po ba kayong naisip na mga specifics para sa isang batas, para in aid of legislation nga po na naisip po ninyo? Specifics po. Well, marami na, Ms. Chiki. Number one, na hindi pwedeng maglagay, mag-insert, or ika nga ang mga lawmakers pag sa NEP pa lang, sa Net Expenditure Program, dahil yung NEP dapat walang pakialam dyan ng legislators dahil kay Pangulo yan, based on the recommendation of the different secretaries of each department. Dapat ang pwede lang makialam ang lawmakers pag dumating sa kanila, for example sa Congress, pag dumaan na sa deliberation, then pwede nang mag-propose or mag-amend, may karoon ng amendments. Pero habang wala pa sa kamay namin, bawal. Number two, dapat wala namang unprogram projects na yan. Diyan nagkakaproblema, ilalagay lang flood control. Hindi naman specific kung anong flood control yan, saan yan, kanino yan. So madaling ibenta, madaling ipasa-pasa. Number three, kailangan specific talaga. If you want a school building, saan yung school building, how much yung school building, proponent, Congress yan, senador ba yan, things like those. Oo. And have you spoken about these specifics po with your colleagues? Agree naman sila? Well, that's what we have to meet on. If we will be conducting I believe there's one Blue Ribbon hearing this October. Pag-uusapan yan ng lahat ng committee members. Siyempre, magkakaroon din ng change ng membership dyan. Depende sa akin yan. So, but I will still have to meet with the Senate leadership. I have to meet with the pro tempore. I have to meet with the Senate President and Majority Leader. We have to talk about it. Paanong direksyon. Pero, I will suggest to them na kung may mga bagong pangalan na lumutang, kung may masasagasaan, wala tayong magagawa, di ba? We'll just give it to the ICI. Pero continue yung investigation namin in aid of legislation, yung paano na hindi na po pwede. Tapos dapat may penalty. Pag nahuli ka dyan, congressman kayo, senador kayo, nagpasok ka dyan sa NEP ng budget mo, may penalty ka. Dapat perpetual disqualification, pati yung kasabwat mo sa DPWH o anong agency, dapat may kulong din. Ganun din, yung mga unprogram, alisin na. Wala nang mga projects na ilalagay sa unprogram dahil dito tinatago yung mga ghost project na yan. At saka dapat, yung pangatlo, dapat talaga nakaspecify na. Kasi actually, ang insertion is, it's not bawal naman. Kasi pag yung mga mayor, mga governor, lumalapit sila sa mga congressman, doon sila humihingi ng pondo para sa hospital, schools. Unfortunately, problema lang kasi, pati sa implementation nakikialam yung lawmaker, dapat pati sa bidding, dapat hindi na. Contractor niya yung gusto ng lawmaker manalo, di ba? Yung kanyang district engineer ang mamimili. That's wrong. Dapat pag may humingi si mayor ng pondo para sa hospital o sa kanyang town or school, ibaba yung budget direct to kay mayor, hindi nahahawakan ni congressman, hindi nahahawakan ni mayor, diretso na doon. Para kung magka-problema man, mag-substandard, maging ghost, ang sisihin yung mayor, yung LGU, si governor, si mayor. Hindi, wala nang pakialam yung lawmaker. Because the lawmaker said, request niya sa amin binigay ko sa kanya, saka siya na bahala dyan. Yung implementation at saka yung budget, dapat i-download sa LGU kung sino yung regressors. At kasama na dyan, pati yung mga bidding na yan. Labas na ang lawmaker. Kasi ngayon, hanggang sa implementation, nakikialam pa ang lawmaker. That's just wrong. Before tayo lipat ng topic kay Senator Erwin, linawin ko lang, Senator Erwin, so ngayon lahat ng sinabi ninyo ay tungkol doon sa paghahanda bilang parang dahil taya muna, ikaw muna dahil acting, pero paano kung talaga ialok na sa inyo siya bilang dire-diretso, kayo na talaga. Ano po ang inyong opinion dyan? Marami. There are 15 members of the majority. Okay. Yan, tinulong pa lang naman 5. Pang-anim ako, nasaan na yung yung iba. Marami-rami kami. Pwede ba namang tanungin yung iba na
members ng majority. Yan, kung walang-wala na siguro talaga, then do I have a choice? There's a question there. I mean, it's part of the duty, responsibility. And syempre, I mean, nakakatakot siya, pero kung yan talagang tawag ng tungkulin, tawag ng panahon, di ba, na kailangan mo mag-imbestiga, we have to investigate. Nag-usap na kami ni Senate President Soto, sabi niya gano'n, pwede ka na dyan sa acting dahil sabi niya, mayroon ka namang background sa investigative journalism. Sabi niya, journalist, sabi niya, nakita ko yung mga report mo just like any other journalist. Para din kayo mga lawyers. Sabi ko nila, sige boss, pero maghanap muna kayo. Sabi ko, panghuli na lang ako. Doon ako sa huli. Pero hindi tinanggihan. Hindi tinanggihan ni Senator Erwin. Tsaka by succession siya yung Vice Chair ng Blue Ribbon Committee. Pero, yes, well, tignan natin, Sir Jovi, Miss Chicky at Miss Maricel. Yeah, tignan natin. Pero, lipat na ako, Senator Erwin, kasi marami naghihintay ng topic na ito na inyong inintroduce kanina or yesterday yata ito, no? Naghihintay yung mga auditor at saka namin dito mga gumagawa ng taxes namin sa baba. Yung tax holiday of 2020. One month tax holiday of 2025. 1 month. Ba't isang buwan lang? Baka naman bumagsak yung ekonomiya natin. But I'm saying, ang daming ninakaw. Nandyan yun, hawak-hawak pa ng mga kontraktor. Hindi pa naman nila sinusoli hawak pa ng mga lawmaker, nasa bank account pa nila. Siguro pag sinoli nila yan, it will be sufficient enough na 1 month pang tapal sa mga buwis. 1 month at least magkakaroon ng relief ang sambayanan, lalo na yung mga taxpayers, di ba? Di ba, hindi ba masaya yun na may, kahit paano makikita mo yung sweldo mo, walang tax deduction. Oh, yes. Because dito sa nangyaring pagnanakaw. Di ba? I mean, even myself, I'm angry. Di ba? You keep on nagkakandakuba ka, overtime. Pag overtime ka, maliit pa na natitake mo dahil malaki yung tax. Yeah. Tapos mapupunta lang. So, it's really a relief. I'm just saying 1 month kasi yun ang pinag-aralan namin, pati ng accountant namin. Kaya sir, 1 month, pag sinuli nila yung mga pag ninakaw nila, yun na lang ipantapal muna sa tax holiday na ipopropose mo. Sabi ng mga lawyers ko na legislators, pwede sir, pwede. Kakayanin yung ninakaw nila, yun ang pantapal muna. Sobra pa nga Kahit na 2 buwan daw, kayang tapalan pero Senator, ano po ang pulso ng mga kasamahan nyo dito sa Senado pagdating dun sa tax holiday? Well, meron na akong makukuha. Yung brother ko, si Senator Rafi. Agree naman siya kasi makatao naman yan. Siguro, yung iba pa mga senators dyan na makatao, na pro-poor, sigurado ako na papayag sila dyan. Yung medyo nakafocus sa mga manggagawa, yun ang mga papayag ng mga senador. Pahabol lang po, Senator, kasi syempre doon sa mga usapin ng corruption and anomalies, napaka-crucial ng role ng ombudsman. May we get your thoughts doon po sa pagpili kay Secretary Remulla bilang ombudsman? Kasi ngayon pa lang, ang dami ng mga batikos. Baka daw habulin lang si VP Sara. Prerogative po ng Pangulo yun I mean, discretion po ng Pangulo pala. So, mahirap naman panghimasukan. Pero nakikita ko naman dahil si Ombudsman Remulla, dating naging lawmaker, nasundan ko rin naman yung mga trabaho niya as the governor, as the DOJ secretary, hindi naman sinabi na hahabulin directly si BP Sara. Sabi niya, tinanong kasi siya sabi niya, including BP Sara, sabi niya, na walang exception daw. Yun ang pagkasabi niya. Medyo, alam mo naman mga ibang kababayan natin, taken out of context agad, na target lang si BP Sara. Wala naman siya sinabi na si BP Sara lang ang target ko. Hindi naman. So that was unfair na medyo taken out of context yung kanyang sinabi. Pero I trust him. Si Pangulo nga, nagtiwala sa kanya. So, why don't we give him a chance? Ika nga, wala pa nga. Binabatikos na. Nung umupo sa Justice Secretary, binabatikos siya, wala pa nga. Pero marami din naman siyang nagawa, di ba? Marami din siyang napakasuhan when he was the Justice Secretary. So,
I guess it's just a matter of timing na. Well, give him time. Give him time. Yeah. Senator Erwin, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, no, na yung mga pera, doon nag-usap tayo about the 1-month tax break. Sabi mo kasi yung pera nandun pa sa mga contractors. Very simplistic question lang po, pero tanong po ng marami, ba't po hindi po natin pwedeng maipabalik yung mga quote-unquote ninakaw? Depende niyan sa may tinatawag tayo due process, baka mapulaan na naman ako. yung sinabing bend the law. What I meant was flexibility of the law. Depende yan, pero kailangan may due process. Yun ang nakakalungkot, Sir Joby, Miss Maricel, Ma'am Chiki. Pag mahirap ang gumawa ng katarantaduhan, kulong ka agad, kumpiska ka agad. Pero pag mga big time, due process, di ba? Pag mahirap, walang due process, kulong. Pag nagnakaw nag-shoplift sa department store, grocery store, kulong ka agad sa presinto. Pero pag mga contractor, mga lawmakers, ang haba, due process, taon ang bibilangin. You see the difference? You spot the difference there? Pag mayaman, contractor, politiko, powerful, may due process. Pag mahirap, wala, diretso ka sa kulungan. Malas mo, lalo na pag wala kang abogado. Kaya nga, yan, sasabihin, bakit hindi ka agad makuha? May proseso, whether gustuhin na natin o hindi, yun talaga, yun din na nakasaad sa batas. Kung ako tatanungin mo, Diyos ko po naman, dapat pantay-pantay. Kung walang due process sa mahirap, dapat wala na rin due process yung mga mayayaman na yan kasi ninakaw nila. Pareho lang naman nagnakaw. Yung isa nga lang, mas maliit yung ninakaw niya. 2 pirasong lata ng sardinas. Yung isa, billion, di ba? You see the difference there? Kawawa naman. Kaya nga, sabi ni Mayor Lim, the law applies to all, otherwise none at all. If you apply it do sa mahihirap, i-apply mo rin sa mayayaman, di ba? Dapat pantay-pantay. Okay. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, Senator Erwin Tulfo. Thank you for joining us. Thank you po. You have a Thank wonderful you. evening. Thank you po.